Magandang araw sa lahat. Narito muli ang Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 upang iparating sa sambayan ng Pilipino ang aming napag-usapan ng nangonsulta sa amin sa isang bagay. Sila ay buyer or bumili ng lupa sa isang magarang subdivision. Ay syempre, magarang subdivision mahal. Kaya ang halaga ay hindi libo-libo kung hindi, syempre milyon-milyon. Okay? So isa sa napag-usapan ay tungkol sa capital gains tax. Ako syempre, kailangan bayaran ang capital gains tax sa Bureau of Internal Revenue. Kasi isa yan sa mga requirement ng batas para itong lupang yun ay mailipat sa inyong pangalan. So ito yung tinanong niya, kung tama daw ba ito. Kasi bakit daw? Sabi ng seller, maaari ba na doon sa absolute deed of sale na ipresenta natin sa Bureau of Internal Revenue or BIR and eventually with the Registry of Deeds, maaari ba ito lang ang isulat nating selling price? Okay? At ang totoong presyo ay yung mataas, hindi nila isulat doon. Okay? Hindi. Anong dahilan daw? Sabi ko, para daw bumaba o mabawasan ang babayarang capital gains tax. Sabi ko, isa lang yan sa paraan ng pandaraya ng pagbayad ng buwis. Specifically sa sitwasyon na ito, yung capital gains tax. At ayon sa batas, sino ba ang magbayad ng capital gains tax? Ay natural yung seller yung nagbinta. Kasi nga, yun yung gain niya sa pagbinta ng lupa niya, sa capital niya, capital asset. Kaya merong capital gains tax. Okay, so ang sunod na tanong ko, sa sitwasyon na to, sino ba ang kurakot? Taga-gobyerno lang ba? Or yung pribadong sektor? Syempre, taga-gobyerno at pribadong sektor. Lagi tayong bumabatikos sa mga taga-gobyerno na di umano ay mga kurakot. Pero tika muna, tayo na bumabatikos sa taga-gobyerno, hindi kaya tayo kurakot din? Delikado. Tulad nito, ang liwanag na itong seller na siyang may tungkulin ayon sa batas na magbayad ng capital gains tax ay siya'y mandadaya dito. Mandadaya siya dito para tumubo. Okay, at sabi ko pa, siyempre, presenta na yung absolute deed of sale. Okay, nandun yung contract price or selling price na binayaran ninyo para magbayad ng capital gains tax. Siyempre, susuriin ito ng taga-BIR. Ano sa palagay natin ang taga-BIR? Hindi marunong? Ay, natural. Mas marunong sa atin yan. Kung sa buwis, kung yan lang, kabisado nila yan. Siyempre, sisitahin ng BIR yan. Bakit ito yung selling price? Napakababa. Yung lupa mong yan, doon yung zonal value, etc. Napakataas dyan. Bakit ito? Tingnan nyo, lalabas ngayon, malalaman ng taga-BIR yung pandaraya ninyo. Paano yan? Baka may negosasyon. Okay? May negosasyon. At sa negosasyon yan, paano yan? Kung wala kayang lagayan? Wala kaya? Kung sakaling merong lagayan, sino ngayon ang nangungurakot? Sino ang nandarayan ng buwis? Yung seller. At nasama pa ngayon tuloy yung taga-gobyerno, yung taga-Bureau of Internal Revenue. Kung ganun nga ang mangyayari, mabuti kung sabihin ng BIR, hindi po pwede. Kailangan isulat ninyo yung totoong selling price. Okay, maayos. So mga kababayan, sa larangan ng korupsyon, hindi lang taga-gobyerno na pinaparatangan ng mga kurakot daw. Ganun din yung nasa pribadong sektor na nakipagsabuatan din sa gobyerno. Okay. Sana na liwanagan ng ating mamamayang Pilipino sa larangan ng ito sa pagbayad ng buwis, yung capital gains tax sa bintahan ng lupa.
ito'y ipinarating, ito isa rin sa mga sa isang serbisyong pangbatas ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, sa pamamagitan ng Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.